Happy Mother's Day sa lahat ng mga magigiting na nanay. May dalawang babae sa buhay ko na sa tingin ko ay nakatulong o nagkaroon ng magandang role para maging ako, kung sino man ako ngayon. Una ay yung nanay ko na siyang nagturo sa akin sa maraming bagay. Tulad ng maligo at least 3 times a week. Kasi ang layo ng artesian well sa bahay namin. Mayroon ding balon, pero ang layo. At syempre, bata pa ako, maliit pa ako, kailangan nilang mag-igib ng paligo ko kung gusto nila akong maligo. Tsaka mag-init pagka medyo maaga yung paligo ko dahil malamig. Lalo na't nung ako'y pumapasok na ng grade 1, grade 2. So, kaya siguro ganon, 3 times a week lang ako maligo. Akala ko ganon yun. Pagkatapos yung nakita ko yung pagmamahal niya, dahil napakahirap talaga ng buhay namin. Yung pagkain ng like baka, luxury yun. Tuwing Miyerkules lang ako makakatikim nun or Linggo. Dahil may dapon kung tawagin sa Ilocano, may tiyangge. Doon makakabili ng nanay ko ng kapiraso lang na piraso ng baka na pwedeng gawing sinanglaw or ano man na may sabaw na mula sa bakang lulutuin. At yun. Minsan, pag nasarapan ako, talaga naman masarap kasi kung hindi ka naman nakakatikim, ibibigay pa niya yung parte niya doon sa ulam. Kitang-kita ko yun. Damang-dama ko yun ngayon, at least ngayon. Yung kanyang pagmamahal. Minsan, naalala ko pa, kapag siya ay paris-paris kung tawagin nila, baraha yun. Kukuha siya doon sa savings ng tatay ko na inilalagay doon sa aming, yung kasing bubong namin, kawayan, bamboo. May alkansya ang tatay ko, kaya minsan sumusungkit siya. Ewan ko paano niya sinusungkit yun. Nakakakuha siya, magbibinggo siya, ay pares-pares siya. At ang lagi niyang sinasabi sa akin, huwag mong sabihin sa tatay mo yan. Kapag nanalo ako, ibibili kita ng Royal True Orange. At tuwan-tuwa ako sa Royal True Orange kasi nakakainom lang ako ng Royal True Orange doon pag ako may lagnat eh. Kasi siguro sa akala nila, yun gamot. Vitamin C siguro ang tingin nila. Bibili ka ng Royal True Orange, kaya tuwan-tuwa ako. Hindi ko sinasabi sa tatang ko. At ginagawa naman niya yon pag nanalo. Binibili niya ako ng Royal True Orange. Iniinot-inot ko yun, Royal True Orange. Hindi, talagang ninanamnam ko yung lasa ng Royal True Orange. Yung naalala ko sa nanay ko. Hindi ko alam kung ibinabalik niya yung kinuha niyang barya doon sa alkansya, doon sa bubong namin, doon sa batal. May kawayan doon sa kung saan sinali yung mga nipa na bubong namin. So, yun ang mga bagay na naalala ko sa nanay ko. At isa pa sa gustong-gusto ko ay yung pagdating niya galing sa bukid, sasalubungin ko siya. Tapos, yun, hahalikan ko siya. Gusto kong halikan noon yung yung leg niya. Hindi ko alam na puro pawis pala yun. Siyempre galing siya ng gapas o ang tawag namin is nagsika o yung nagbunot ng palay. Yung ng punla para itanim na palay. Ang sarap ng amoy ng nanay ko. Ewan ko lang kung magagawa ko ngayon kung pero nung ako'y makapag-asawa, ngayon na-realize ko na gano'n din ang naging role ng aking asawa sa akin. Lahat ng hindi ko natutunan noong,
Kasi napakahirap ang buhay namin. Noong ako'y bata, natutunan ko sa aking asawa. Hindi siya directly nangiinsulto. Hindi, wala naman. Wala akong nararamdamang gano'n. Pero dahil sa lagi niyang sinasabi sa akin na gumamit ka ng tuwalya. Halimbawa, nung binata pa ako, 'pag nagpupunta kami sa retreat, halimbawa, nakikita ko siya may dala siyang malaking tuwalya. Ako naman, sa akin ang pamunas ko ay yung t-shirt ko pagkaligo. Maligo, pupunas mo yung t-shirt ko kasi gano'n naman talaga yun. Sabi niya, "No, hiramin mo itong tuwalya ko, gamitin mo." Yun. Kaya nagpursige ako bumili ng sarili kong tuwalya. Tapos nakikita ko siya, 3 times a day nagtu-toothbrush. Ako medyo nung bata pa ako, hindi talaga ako nagtu-toothbrush ng totoong toothbrush. Ang toothbrush ko ay yung sanga ng maliit na sanga ng bayabas, tapos kagat-kagatin mo para maging soft yung dulo niya. Yun ang gagamitin mong pangkaskas sa ngipin mo. Kasi yun din naman ang ginagawa ng nanay ko. Kaya akala ko yun ang at saka alam ko, hindi sila bibili ng toothbrush kasi mahal ayon sa budget namin. So, ganun. So, natutunan kong mag-toothbrush ng 3 araw. Natutunan kong mag-floss sa kanya. Natutunan kong nung magkasama na kami sa trabaho sa accounting, talagang napakasipag niyang magtrabaho, yung talagang trabaho. So, hindi naman ako gano'n, pero natutunan ko yun sa kanya. Hindi naman niya ako pinipilit, pero nagbumungkahi siya. Matiyaga siya. Maraming mga bagay na kung sino man ako ngayon, dahil natutunan ko sa kanya. Dito kami nakatira ngayon sa New Zealand. At ibang-iba kung kumpara doon sa naging buhay ko nung ako'y binata na hindi ko pa siya kilala. Ibang-iba. Kaya masasabi kong dalawa yung naging ina ko, nag-impluwensya ko sa akin. At yung pangalawa, asawa ko na, naging ina ko pa. Di ba? Kaganda.